Hi guys! Good morning! Morning guys! And welcome back to our channel. So ngayon, nandito na tayo sa Bulacan and ready na tayo yan i-deliver ang very latest update or announcement regarding spousal open work permit eligibility. I know you have heard this news already. Ayan, sobrang dami ng actually nag-worry, nagpapanik. And actually, yung feed ko, kasi ang dami kong na-join na groups about yung mga student pathway, yung mga even PGWP, Express Entry, na-join tayo for knowledge. Pero ngayon, yung mga posts doon ay mostly ayan sa regarding sa SOWP changes. And ang daming worried. And yes, sa mga hindi pa nakakaalam ng changes, no, ito, i-deliver namin sa inyo ngayon. So if you're interested in this topic, please keep on watching. Yun guys, no, balik na tayo dito sa ating mainit-init na topic, no? Yes. Especially to sa mga international student na may kasamang mga open work permit. And pati na rin sa mga temporary foreign workers, yung mga mag-a-apply din ng PGWP or post-graduation work permit. Ayan, alam ko, ang daming nagtatanong, ang daming confused. Ang daming nag-message sa, sa nag-message. page. Yung iba talaga, nung umpisa, yung pagka-release ng news, hindi ko pa ma-replyan kasi gusto ko mas maging sure sa isasagot ko kasi nga ayoko rin direct sa kanila nang hindi ako sure. Yes. So, sa pagbabasa natin, ito na nga po ang ating ma-share regarding sa spousal open work permit changes. So, by way of background, kasi maggagamit tayo ng mga kung ano-anong terms dito, SOWP, PGWP, Tier 01, Tier, no. So, yan, explain ko muna. Yung SOWP, yun yung open work permit na pwedeng i-grant sa iyong asawa kung isa kang temporary foreign worker or international student or yung PGWP applicant. Yung PGWP, it means post-graduation work permit. So, isa naman itong kind ng work permit na pwedeng i-grant din sa dating nag-aral dito sa Canada. Ayan. Kaya nga post-grad, after graduation na i-grant na work permit. So, ngayon, nagkaroon ng mga pagbabago. So, in our previous vlogs, matinding pagbabago. Na banggit na rin namin yung possibility. Actually, may nagsabi pa nga na, ba't namin i-vlinag, hindi pa nga na i-announce or hindi pa sure. So, sabi naman namin, disclaimer naman tayo doon. Sa amin ay for awareness lang kasi kumakalat na talaga yung previous approval ni Minister Miller. So, this has been approved. Kulang na lang yung mga details and kailan i-implement yung changes. So, last year pa yun, ng August or September 2024. So, ito na nga guys, no, lumabas na ang changes. So, dito, yan, unang-una, affected ba ang international students? Ayan, sa mga international students ngayon na gustong magsama ng asawa and syempre, para mag-grantan ang kanilang mga asawa ng open work permit, kaya nga SOWP, ayan, kailangan nandito lang yung inyong studies. Okay? So, it should be master's program. That should be 16 months or longer in duration. Previously kasi, inallow ang like 8 months, walang limit or walang minimum na length of time for master's programs. Ngayon, ni-require na dapat 16 months para makapagsama ka ng asawa and mag-grantan din ng open work permit. And then, kung hindi master's, dapat doctoral program ka or select professional and eligible program. So, yan, babanggitin natin yan later. Pero yan nga ngayon, di ba? So, limited na lang dun sa 3 kategorya. Dati kasi, kahit anong course, basta DLI or Designated Learning Institution, ay pwede kang makapagsama ng iyong spouse under SOWP. Which is ganun guys yung nangyari sa amin before nung pumasok kami dito sa Canada. Wala talagang mga kahit anong lang, 'di ba? Pwede. Yes.
Ayan, welcome sa aming guest ngayon na kumakain ng pandesal. So, alam mo nyo na, syempre, nasa probinsya tayo, ganyan lang ang buhay natin. So, let's continue sa ating isi-share. So, eto na nga po yung pinaka mabigat na change. Kasi magkakaroon na ng requirements sa job, yan, or tier category, yung dapat maging trabaho ng main applicant. So, hindi ng nung asawa na a-applyan. So, dapat nung main applicant, for example, yung mag-apply ng PGWP or yung nasa LAMIA or yung tinatawag na temporary foreign worker. So, para, ayan, mag-granta ng SOWP ang asawa ngayon, starting January 21st, yan, 2025, dapat nasa tier category 0 or 1. So, may nagko-comment din kasi, ano po yung tier? So, yun yung categorization ng mga trabaho dito. Kapag nasa 0-1 ka, ito yung mga highly skilled or professional designation. So, yun yung mga executive or managerial or professional occupations. And then, kapag nasa tier 0-1 ka, kahit anong field of work, yan, pwede ka. Pero kapag nasa tier 2 or 3, ang work ng main applicant, ito, hindi any ha. So, dapat ay nandoon nagpo-fall sa mga in-demand na occupation ang iyong trabaho. Like, ito ha, natural and applied science, ito, construction, healthcare, natural resources, education, sports, and military sectors. So, yung nabanggit namin, hindi pa yan yung full list. So, by January 21st, 2025, which is malapit na, ilalabas nila yung full list ng mga in-demand occupations na pwedeng maging trabaho na kahit tier 2 or tier 3 ka, ay pwede mo pa rin maisama ang iyong asawa and maggranta ng SOWP. So, sinasabi ko pala na maggranta ng SOWP kasi pwede mo naman isama talaga yung asawa mo, pero under tourist visa, pwede mong applyan, pero wala siyang open work permit. Wala siyang work. Yes, wala siyang work. And yun nga, take note na lang guys na starting January 21st, 2025, kapag ang job ng main applicant ay nasa tier 4 or tier 5, which is, alam naman natin na yun yung mga entry-level jobs na willing tayo tanggapin. Kahit ako, unang job ko dito sa Canada, kahit si Alwin, unang job. Siyempre, kung ano yung nandyan, di ba, para makatulong sa ating budget ay tinatanggap natin. Yun yung mga entry-level jobs na tier 4 and tier 5. Ayun nga po, kung yun ang trabaho natin starting January 21st, 2025, ay hindi na tayo makakapag-apply ng spousal open work permit. So, yun lang yung, syempre nakakasad. Ako nakikisimpatya ako kasi, syempre, bilang international student din before, alam ko yung hirap. Tsaka alam nyo rin yung pinagdaanan namin na kapag na-refuse, ito si Alwin, o pag walang kasamang asawa, medyo mahirap talaga sa budget. So, ngayon, alam ko yung tama, di ba? Yung tama, yung impact sa mga tatamaan nitong news na to. So, feel ko ang daming nagpapanik din talaga. Ang daming nagme-message. And, yun nga, as long as ready na siguro yung documents nyo, wag nyo nang antayin yung January 21st, 2025. Kahit tier 4 or tier 5 ka, pwede mo nang applyan kung ready na yung documents mo para hindi ka na masama doon sa starting date ng new rules. So, yun lang yung maipapayo namin kung ready na kayo. Pero kung hindi pa, ayan, pwede kayong mag-wait sa ilalabas pa na list na for tier 2 and tier 3. Malay mo, mag-fall doon yung job mo kahit tier 2 or tier 3 ka. Huwag ka magpanik kung hindi ka tier 0 or 1. Kasi hindi pa nila nilalabas yung lahat-lahat ng occupations. So, yan. Kaya talaga, dapat nakaabang tayo by January 21st kasi doon tayo na mag-iisip ng panibagong diskarte. Pasok ba yung work ko or hindi? So, ano ba yung next step para sa amin? So, kung hindi ko ma-extend yung asawa ko or di makaka-apply ng SOWP, ano yung i-apply ko para sa kanya? Like, visitor record ba? Mag-aaral ba siya? May pera ba kami pampaaral? Kasi medyo international student na naman. Gastos na naman So, yun yung feel ko na nagiging worry as of now ng mga nandito ngayon na maapektuhan talaga ng news na ito. And ito ha, aside from that,
sa tier requirement, yung tier 01 and then 2, 3 na may in-demand occupation. So, dapat yung length of validity ng work permit, for example, temporary foreign worker ka, LAMIA. So, 2 years ang nag-grant sa'yo. So, pwede ka pa ng ilang months, hindi mo pa na-i-apply yung asawa mo, pero wag mo nang antayin bumaba ng 16 months. Otherwise, hindi mo na mai-apply ng SOWP yung iyong partner. So, when we say spouse din pala, it also applies sa common law partner dito sa Canada kasi ganun yung treatment dito sa Canada for common law partners and then spouses. So, dapat at least 16 months yung validity. So, kunwari, lalo na yung recently na naging balita, di ba, nilimit yung LMIA for 12 months. So, yun yung mga principal na hindi makakapagsama ngayon ng spouses. Kasi less than 16 months yung validity ng work permit nila. So, yun lang yung nakakalungkot. Unless, ngayon na kayo mag-apply before January 21st. Ang sabi ko nga kay Emma dati, guys, kawawa naman yung mga nandito na. No? Sana na lang, inano na lang nila sa mga bagong parating pa lang, no? Yes. Kasi, pero, yun nga eh. Pero, syempre, yun yung desisyon ng Immigration sumunod. Department natin dito sa Canada. So, malaki-laking timeline yung requirement nila kasi ito isa pa sa tatamaan aside sa mga nakalamiya ng 1 year, ay yung mga pwedeng ma-issuean ng PGWP na 1 year lang. Kasi ibig sabihin, yung magiging validity ng work permit mo ay 12 months lang, which is below 16 months. So, iniisip ko, nag-aral ka na dito, di ba? Nadala mo yung family mo. Kasi, syempre, pwede pa yung spousal open work permit during that time na isama. Tapos ngayon pagdating ng PGW application, bawal, 'di ba? Or malilimitahan. So nakakasad lang ang sa akin, mas nagpapanik ako kung may kasamang bata or anak yung mag-asawa and then sila yung tatamaan nito. Parang syempre magugulo, 'di ba? Yung pag-aaral nila, yung routine nila, yung environment yung plano nila. Nyo, syempre. So yun lang. So talaga ako nakikisimpatya. I feel for them. Kasi sabi ko, parang inisip ko panapanahon lang kung ano, tamaan talaga kami. Tapos yung susunod na batch, I think yung mga tatamaan dito, or pinakatatamaan din, yung gagraduate or magtatapos by March or April, parang feel ko very limited time sila na makapaghanda. And then, magkukumahog na maghanap ng tier 01. At saka hindi ganun kadali maghanap ng ganung tier 0 at saka 1. Nga. Ang sabi ko nga, 'di ba, readily available jobs, kahit kumalabit ka lang ng kakilala or kabayan natin dyan, may bakante po ba dyan sa work ninyo? Usually, tier 4 or 5 yun. Yan nga, ma-share nga ni Alvin. Yung unang-unang job niya ay dyan sa Chinook Mall. Ayan, guys, pala, nagki-clean siya. 2 weeks pa lang kami dito, nag-cleaning ako dun, guys. Nag-ano ako ng mga tapon basura, punas ng... Asing parang janitor, guys. Ganun, janitor. Yan, pero take note pa rin na ang may requirement for tier 01 or tier 2 na 3 na in-demand job ay yung principal applicant. Principal talaga. So, yan, may kakilala lang din kami na naka-maternity leave. So, syempre, walang pang job na makukuha or nakukuha. So, yun, another problem din yun. Kasi, papasok na sila sa new rule. And dapat, makapaghanap na siya ng tier 01 na job. Kaya nga nag-aalala nga din ako eh. And then another announcement din na hindi lang spousal ang maaapektuhan dito or hindi lang asawa, pati na rin dependent children. Pero don't panic sa mga dependent children na for study permit, yung mga minor or bata pa na mag-aaral or bibit-bitin nyo. So, ang changes lang na mababago dito or maapektuhan ay yung mga dependent children na nasa working age na. Kasi usually, dito may kakilala rin kaming friend na yung mga anak niya ay pwede nang magtrabaho. So, in-applyan rin niya ng somehow work permit or open work permit yung kids. Yun. Ngayon, ay hindi na sila pwedeng maisama or magranta ng open work permit. Sa mga bagong a-apply. Sa mga bagong mag-apply. Starting January 21st, 2025. So, yun nga, malaking impact din talaga yan. Parang isipin mo, kunwari, may 2 adult children na kami na pwede sanang
open work permit, si Alvin. Tapos kami, isa sa maapektuhan, isipin nyo na lang yung impact sa family, sa budget, sa finances. So, dalawa, hindi na makakapagtrabaho din, pati yung asawa. So, ikaw, dala-dala mo lahat sila. Yeah. So, kaya kailangan talaga ready. Although, sa mga announcements ng Canada, ayan, mahirap din talaga maging super ready. Kasi kahit nandito ka na, kahit nakapag-aral ka na, nakagraduate ka na, pwede kang maapektuhan talaga ng policies nila. So, sa mga nagranta naman no, ng open work permit, like ito nga, sa situation naman namin, ayan, nagranta na ng open work permit si Alvin and nakatay siya sa akin as main applicant. Babawiin ba yon? So, ang sagot naman dito, based on their announcement, ay hindi naman maapektuhan. So, hindi naman sila ganon ka-brutal na retroactive, babawiin. Joke lang. Oo, kasi babawasan na namin yung mga temporary foreign workers, nadamay ka. So, hindi. So, they will remain valid kung ano man yung mga na-issue before. Yeah. So, kung sino lang yung mag-a-apply as of January 21st, 2025, ayan, you have to follow the new eligibility requirements. So, syempre, may mga nagtatanong din, sino po ba yung mga hindi apektado nitong changes na to? So, if you are part, or yung country mo ay part ng free trade agreements with Canada, ayan, I don't think meron dito sa Philippines, ayan, exempted kayo. So, hindi kayo affected ng news na ito. And then, exempted rin, or kaya sana all, yung mga pinalad na ma-issuehan or ma-process yung permanent residence sa ngayon. And, pwede sila makapag-apply pa ng spousal open work permit. Yan, if they have legal temporary status in Canada. So, syempre, di ba, sana all nagpa-process na ng PR. Yeah, sana all. So, ayan na nga guys, no, napakarami ng changes ang nangyayari aside sa ni-require pa yung PGWP applicants ngayon or November 1st yata yun ng CELPIP or language test. So, meron ding nag-message sa amin parang nade-depress na. Kasi graduate siya ng university, self-pip na lang ang kulang. No? Hindi siya maka-7. So, ano din talaga, nakakaawa. Kasi, dati naman walang requirement automatic naman na yun. Pasa ka lang, kahit nga, kung single applicant ka, kahit wala kang job, makaka-apply ka na. Tsaka ang mahal pa rin guys ng, mag-aaral ka ng selfie, para magkano? $300? $300 yung exam, pero yun nga, pag bumagsak ka, parang another... hanggat hindi mo na-hit yung, sabihin natin 7, ano ka na naman? $300 ka na naman. So, kaya, sakit din talaga sa budget. So, dapat talaga may extra. Parang, yun nga, gusto ko lang talaga laging mag-share. Siguro yun nga, yun na yung may tutulong namin based sa aming experience na unfortunate. Kailangan may extra budget. Kasi, di ba, nung nag-apply kami for PGWP, hindi naman namin inaasahan ma-refuse. So, nung na-refuse si Alvin, ayan, naglabas pa kami for restoration. Kailangan talaga may extra. Pero, although yun nga, na-refund sa amin yung restoration yun yung kagandahan. Which is, hindi ko ina-expect. Dahil nga, yung motion for reconsideration, yung napansin. Pero kung tutuusin talaga, kailangan namin file or mag-apply for restoration kasi nga during that time, out of status siya and he must file within 90 days. Kaya so, guys, kailangan talaga, meron talaga kayong extra budget, yung mga pang-emergency fund, yun importante talaga, no? Yes. Kasi hindi natin alam, kagaya na to, ang daming lumalabas na, sabihin natin negative news to, no? Sa mga maapektuhan na. I know there will be people din na magiging happy sa changes, pero ako nakikisimpatya talaga bilang yung group ko, yung market, yung dito tayo nag-start sa pag-share ng international students. So, nakakapanik din talaga. So, may friend din ako, tatawag mamaya, mag-share din ng frustrations, nagpapanik din. And yun, syempre kausapin natin, and sabihin ko ano yung maitutulong natin as of now. And I think, so, sa mga susunod na video, gagawa rin ako ng ano ba yung mga documents na ipinasa namin for PGWP. And para ma-share din sa inyo at matulungan kayo kasi alam ko maraming mag-a-apply ngayon and maraming mag-ahabol. So, sana ma-i-upload before January 21st din. Susubukan natin. Kasi medyo talaga guys, no? Siyempre, inuuna namin yung pagpasyal-pasyal dito kasi limited time lang talaga kami dito sa Pilipinas. Pero ayan, as much as possible, ginagawan pa rin namin ng paraan. Ayan, ay isingit muna natin. And para rin to sa mga kaibigan natin na naapektuhan dito ng mga
changes or announcements. And pasensya na guys sa mga ibang nagme-message sa page namin na hindi namin nasasagot agad, no? Minsan nasising namin pero dahil sa sobrang busy nga guys, hindi namin nare-replyan agad. Kaya pasensya na. Hindi lang sa busy ha, minsan din talaga guys, hindi namin alam yung sagot. So, minsan mag-antay pa kami mag-research or may matanungan bago makabalik sa inyong mga katanungan. Yes. Kaya guys, more research na rin, no? Maraming nagbo-vlog dyan guys. May marami rin kayo matututunan sa ibang mga vlogger na kagaya namin. Yes. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta pa rin. Hanggang sa ngayon, maraming salamat sa mga nakaantabay sa aming vlogs, whether informative videos man ang ibigay namin or yung mga family-related vlogs namin. So, I think hanggang dito na lang muna guys, no? So, kung may questions kayo, you can comment down below and tuloy pa rin ang research natin and tuloy tayo mag-aabang sa January 21st na magkakaroon na naman ng panibagong announcement para mas detailed ang i-release nilang mga list of occupations for Tier 2 and Tier 3. Okay guys, so kung sa tingin nyo nakatulong itong video na ito guys, please give me a thumbs up. Siyempre, don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated kayo ng latest video namin na. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!